Sa mga oras na ito, mag-asawa arestado sa paggamit ng peking pera sa pamimili sa Solano, Nueva Vizcaya. Matinding pagulan ng nyebe, nananalasa ngayon sa ilang bahagi ng Amerika. At Jeneline Mercado, magkahalong kaba at saya ang nararamdaman para sa nalalapit ng Metro Manila Film Festival. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Grabe kasama si Rhea Santos. Darito na mga unang balita. Vintage bomb natagpuan sa isang junk shop sa Zamboanga City at mag-asawa arestado sa paggamit ng peking pera sa Nueva Vizcaya. Narito ang Ratchada, probinsya. Sa kulungan ng bagsak na mag-asawang ito matapos mahuling gumagamit ng mga peking pera sa bayan ng Solano sa Nueva Vizcaya. Batay sa report, inireklamo ng ilang tindahan sina Romina at Andy Kalim dahil sa pagbabayad ng peking pera sa kanilang pinamiling damit. Modus operandi raw ng mga suspect na bumili ng mga mumurahing damit para masuklian sila ng mga tunay na pera. Agad dinala sa isang bangko ang mga pera at doon na nakumpirmang peke ang mga ito. Pinaghahanap na ng mga pulis ang iba pang kasabwat ng dalawang suspect. Isang vintage bomb naman ang natagpuan sa isang junk shop sa Zamboanga City. Mabilis naman itong inireport ng may-ari ng junk shop sa bomb squad ng PNP. Ayon sa mga pulis, isang 81mm mortar ang natagpuang bomba. Kahit kinakalawang na, maaari pa rin umanong sumabog ito dahil buo pa ang mga pulbura nito. Nasa pangangalaga na ng bomb squad ang vintage bomb. Sa lungsod pa rin ng Zamboanga, 6 na kahon na naglalaman ng sodium cyanide ang nakumpiska ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa tulong ng mga bomb-sniffing dog, natagpuan ang mga kemikal na gamit sa illegal fishing sa isang barko na babiyahe patungong Tawi-Tawi. Aabot sa 30,000 piso ang halaga ng mga nakuhang kemikal. Dinala na sa tanggapan ng Department of Agriculture ang kahong-kahong sodium cyanide habang inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang may dala nito. May camera report ukol sa 2011 proposed national budget, inaasahang aaprubahan na ngayong araw ng Kamara. Yan ay matapos itong pagtibayin din ng Senado kahapon. Nasa 1.65 trillion pesos ang inilaang pondo para sa susunod na taon. Kapag aprobado ng dalawang kapulungan, ipapadala na ito sa palasyo para mapirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino at maging ganap na batas. Justisya, yan siya ng ilang kaanak ng Morong 43 na makapanayam ko sila sa programang Tonight with Arnold Glavio. Sinusulong man ng gobyerno ang pagpapalaya sa kanilang mga kamag-anak. Nanindigan pa rin sila na dapat managot ang mga nagpahuli sa Morong 43 na napagkamalang mga miyembro ng NPA. Nabasa mo ba yun? Ay, hindi. Yung training na yan ang tawag. Hindi public apology? Hindi. Ano po? Ang dapat managot. Sa hirap na dinanas yung mga kaanak namin na nasa bilangguan po at saka hirap na dinanas namin mga magulang at kapatid at ina at ama. Gaano kasakit yun, tay? Masakit eh. Hindi ko masabi sa salita lamang. At tutukan po ang kabuang panayam ko kasama ang ilang kaanak ng Morong 43. Ang kanilang abogado at si Chairperson Eta Rosales ng Commission on Human Rights mamayang alas 8:30 ng gabi sa Q Channel 11. Samantala sinabi naman ni Defense Secretary Volter Gasmin, kalabisan na raw kung magpa-public apology pa ang AFP sa tinaguriang Morong 43. Inamin na raw ng militar ang kanilang procedural defects sa ginawang pag-aresto sa Morong 43 na may 10 banting nakulong. Sa labanan daw, sanay ang mga sundalo at hindi sa legal na procedures. Dahil dito, titignan daw nilang muli ang kanilang implementation ng rules of engagement, search orders at warrant of arrest. Ilang bahagi ng Middle East hindi pa rin nakakabangon mula sa pananalasa ng bagyo. Sa Gaza City, baha pa rin ang ilang kalsada kasunod ng masamang panahon nitong weekend. Dahil sa baha, sinuspende muna ang klase sa ilang eskwelahan. Bagamat humina na ang bagyo, inaasahang tuloy-tuloy na ang pagbaba ng temperatura sa rehiyon.
Midwest area ng Amerika binabalot ngayon ng hanggang sa 2 talampakan ng niebe o snow. Kailangan pang hukayin ng ilan ng snow para mailabas ang kanilang kotse mula sa pagkakabaon. Bagamat sobrang lamig ng temperatura na nasa -11 degrees Celsius, hindi natinag ang ilang fans sa manood ng football game sa Detroit. May mga nakansela namang flight sa Chicago dahil sa lakas ng hangin. Bukod sa Pasko, matunog din po tuwing December ang annual Metro Manila Film Festival. At isa na nga sa mga umuugong na artistang mag-uwi ng karangalan ay ang kapuso nating si Jeneline Mercado. Ano naman kaya ang say ni Jen sa pressure na ito? Ang sagot narito sa ating unang chika. Very fulfilling daw ang 2010 para kay Jeneline Mercado dahil sa magagandang projects na ginawa niya ngayong taon. Isa na nga rito ang magandang pagtangkilik sa afternoon drama na Little Star. Masaya kami dahil kahit pa paano sinusuportahan ng mga tao. Magkahalong kaba at excitement naman ang nararamdaman ni Jen sa nalalapit na Pasko dahil usap-usapan na siya ang frontrunner para manalong Best Actress sa Metro Manila Film Festival. Maging si Chris Aquino raw na makakalaban niya ay hanga sa galing na ipinakita ng aktres. Siyempre, flattering naman yun. Salamat po, Miss Chris, at kami namang tayo namang mga artista, di ba? Parang gumagawa kami ng pelikula, hindi para sa award, kundi para sa, para lang magawa namin yung maayos yung trabaho namin. Ilang gamit ng music legend na si John Lennon ipasusubasta sa UK. Kabilang sa mga nakapila sa auction ay ilang handwritten lyrics ng kanyang composition. Nariyan din ang acoustic guitar na ginamit ni Lennon sa isang recording session. Also for auction ay ang tropeyo niya sa Ivor Novello Awards. Maging ang listahan ng mga gastusin ng sikat na musician ay ipasusubasta rin. Gagawin ang pagsubasta sa Bonhams Auction House sa Knightsbridge sa London. I'll see you guys again tomorrow for more showbiz scoops. Ako po si Luandi, your morning kachika. Rhea? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. Mula sa tahanan ng katotohanan, kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News sa Tech Scoop Space, message space ang inyong pangalan at address, padala sa 4627. Mga igan, ako naman Arnold Gravio at ito ang unang balita.